In this video, bibigyan ko kayo ng mga crypto alpha tools na magagamit nyo to navigate cryptocurrency market. Gusto mo ba malaman ng mga bagong airdrop na papalabas? Mga pa-program ng mga crypto projects na merong rewards? Meron tayong tools na magagamit para malaman yon. Gusto mo i-track yung mga portfolio ng mga whales? Gumawa ng sarili mong tokens at marami pang iba? Dito sa mga tools na ibibigay ko sa inyo, magiging ahead na naman kayo sa ibang mga crypto investors na hindi nakasubscribe dito sa Altcoin Pinoy YouTube channel. Hindi lang kasi tayo pang trading dito, hindi lang tayo for crypto news, lahat ng mga bagay na makakatulong sa inyong crypto. Gusto nyo malaman yung subok na trading method sa crypto based on my experience, then meron tayong complete trading course sa website. Balik tayo sa topic natin, unahin natin ang TrappsEarn. Itong platform na ito para sa mga taong ayaw maglabas ng pera sa crypto or yung mga zero budget pero gustong pasukin ang mundo ng cryptocurrency. Sipag lang at tamang kaalaman ng kinakailangan nyo dito and there is a chance na kumita kayo. Maganda itong platform kasi makikita natin dito yung iba't ibang program ng bawat project. Kasi normally, kung gusto natin mag-participate sa mga events and parapol ng isang project, kailangan naka-follow tayo sa kanilang Discord or Telegram group. Pero paano natin ma-access yung mga crypto project na hindi natin alam, na nagraran din ng mga ambassador program or mga social network events? Well, ito ang sagot sa tanong nyo. Kung kayo yung tipo ng crypto investors na nag-hunt ng mga airdrops, ambassador programs, mga referrals, and staking rewards, makikita nyo yan lahat dito. Patulad nitong sa airdrop. Kasi maraming nagre-request ng video about airdrop. Dito nyo makikita yung mga bagong labas na airdrop. Kung anong project ang merong possible airdrop, ano yung reward, kasi merong mga airdrop na for quest lang or referral. Ang ginagawa ng iba, sumasali sila sa mga Telegram group or mga Facebook group para magkaroon lang sila ng information about sa mga airdrop. So kung meron kang access dito, then pwede ka nang mag-live sa sandamakmak na Telegram group na sinalihan mo. Then if interesado kayo sa isang project, saka nyo siya i-research at sumali sa kanilang community. Ang isa pa sa nagustuhan ko dito, makikita din natin yung mga staking rewards ng mga crypto tokens at referral ng mga exchange. Nandito din nakalagay yung mga affiliates and commission. Andito din lahat ng mga testnet and bug bounty program. Isunod natin ang isa pang airdrop portal, ang airdrops.io. Para sa mga airdrop hunter, makikita din natin dito yung mga latest and hottest airdrop sa market. Andito din yung sa Solana ecosystem airdrop. Meron na ding instruction na kasama dito na kailangan nyo lang i-follow para makapag-participate kayo sa protocol. And take note, hindi nyo kailangan mag-participate sa lahat ng airdrop na lumalabas kasi hindi naman yan lahat ay siguradong magpapa-airdrop talaga. May ibang project na hindi nagpa-airdrop at nagpagod lang yung iba. Good example niyan is yung Sui. Mahabang panahon na speculation about airdrop, yung iba talagang gumastos pa. In the end, hindi sila nagpa-airdrop at mas pinili ang magpa-presale. So para maset nyo din yung expectation sa mga project, lalo na kapag unconfirmed pa. Isunod natin ang crypto fundraising. Ito naman, dito lang natin makikita yung mga bagong project na nagraran ng fundraising, yung mga strategic and seed round, at makikita din natin yung mga venture firm na nag-invest dito. Patulad nitong SkyArk Chronicles. Nakapag-raise sila ng $15 million at syempre hindi pa siya tradable sa market. At invested dyan sila Binance Labs, Bitscale Capital, Signum Capital at marami pang iba. Makikita din natin dito yung mga venture firm tulad ng Coinbase Ventures. Masisilip natin yung mga project na sinusuportahan nila like Wormhole. Next is Arkham Intelligence. Ito naman sophisticated crypto analytics platform na pwedeng magbigay sa atin ng insight about a certain project, individual address or centralized exchange. For example, gusto natin i-research si Pepe token. So using Arkham Intelligence, makikita natin yung behavior ng token. Yung current inflow and outflow, nangunguna si Uniswap. Ibig sabihin, mas maraming transfer of deposit and withdrawal ang nagaganap kay Uniswap kumpara kay Binance. Makikita din natin dito yung mga top holders ng token. Number 1 si Binance na merong pinakamadaming hold na Pepe tokens. Nasa cold wallet yan. Ito ata yung hot wallet ng Binance. Tapos yung iba pang mga exchange, meron ding ibang mga individual user dito na pwede nyong i-stock para magkaroon kayo ng idea kung ano bang mga hold nila na tokens bukod kay Pepe.
Makikita nyo din kasi dito yung portfolio nila. Ito yung ginagawa ng ibang naghahunt ng mga tokens ng mga whales. So parang pinadali lang dito yung access natin sa Etherscan. So bibigyan ko kayo ng example. Tingnan natin yung portfolio ng isang whale top holder dito kay Pepe. Ito meron siyang 2.3 trillion na hold na Pepe token. Nagkakahalaga lang naman yun ng $2.84 million. I-click natin yan. Ito yung portfolio niya. At ito pa, yung iba pa niyang mga hold na tokens. So noong January 9, hold niya na ang mga tokens. Si Pepe ang pinakamadami from $2.59 million to $2.80 million as the time of recording. Ibig sabihin, meron siyang profit na $209,000. At kung masipag-sipag kayo, hanap lang kayo ng mga top holders sa mga paborito nyong niche. Kung sila ay profitable, then pwede nyong i-research yung mga hold nila na token. If pasok sa panlasa nyo, then pwede nyong lagyan. Number 5, crypto fees. Ito naman, tinitingnan lang natin ito para malaman natin yung demand sa mga protocol. Kapag mataas ang nadye-generate na fees ng isang coin or tokens, ibig sabihin nun, yung mga tao handang gumastos para magamit lang ang protocol na yon. Katulad nitong mga nasa unahan, Ethereum, Bitcoin, and Uniswap. Malalaki ang kinikita sa fees dahil marami silang mga users na handang magbayad para magamit yung crypto project. Kaya kapag tumataas ang nadye-generate na fees ng isang crypto project, indikasyon yon na tumataas din ang demand dito. Merong positive na nangyayari on-chain na pwedeng mag-reflect sa price. At pwede din natin itong pagbasihan. For example, meron isang protocol dito na halos walang nadye-generate na fees. Ibig sabihin walang kinikita yung project. Tapos biglang nag-pump yung price. So merong divergence between network activities and the price. So malamang yung rally is manipulation. So hindi siya sustainable. Makikita din natin dito kung magkano yung fees sa mga layer 2 at marami pa tayong mga information na maa-access dito na maaaring makatulong sa inyo. Number 6, Nansen portfolio. Sa platform naman na ito, magagawa natin matrack ang mga tokens natin. Para ito sa mga crypto investors na nakalagay yung mga tokens sa iba't ibang non-custodial wallet or kahit nasa hardware wallet pa. Ilalagay lang natin dito yung address ng wallet, meron din ditong demo at suportado din ito yung iba't ibang blockchain network. Ganito yung itsura niya. Very useful ito para sa mga taong maraming hinohold na crypto tokens. Mas napapadali natin yung proseso. Although matatrack naman natin yung mga tokens sa mga blockchain explorer, pero ang problema kasi doon, sa isang network lang siya. Meron din naman sa CoinGecko na portfolio tracker. Kaya lang doon, kailangan natin i-manual yung pag-i-input ng information. Unlike dito, na wallet address lang ang kailangan. Next natin is Pocket Universe. Ito naman para siya sa mga DeFi users, NFT users, mga taong mahilig mag-participate sa mga airdrop. Kasi sa mga ganyan, madalas natin i-connect yung MetaMask or iba pang mga non-custodial wallet sa mga Web3 application. For security kasi ang purpose nito. Para siyang free antivirus natin sa Web3. Nagsisilbi itong scam protection. Bago natin i-confirm yung transaction, nagraran muna ito ng scan sa smart contract ng website para makita kung secured ba yung website. Kasi kung hindi, maglalabas siya ng scam warnings at kapag nakita natin agad yon, then hindi na tayo magpo-proceed. Dito kasi sa crypto, para sa mga hindi nakakaalam, ito yung madalas na ginagamit na trick ng mga scammers. Pinapalabas nila na we are dealing with a legit transaction. Pero once na maklik natin yon, masisimot yung laman ng funds natin sa wallet. Marami silang mga gimmick, ilang beses na nangyari sa akin yan. Mahirap talaga siya maiwasan. Kaya sinasabi ko na sa inyo, kahit dati pa, na dapat meron kayong separated wallet kung madalas kayo mag-participate sa mga airdrop. At wag na wag nyo gagamitin ang wallet kung saan naka-hold yung mga tokens nyo. Dapat nananatili lang yon na offline. So added layer of security din itong Pocket Universe. Isunod natin ang token sniffer. Ito naman, magagamit natin siya para ma-identify yung mga potential scam tokens. Kasi nga, kahit sino pwedeng gumawa ng sarili nilang tokens at maraming scam sa cryptocurrency market. Scam detection tool ito. Ang kailangan lang natin ilagay dito ay yung address at magraran siya ng analysis sa smart contract. Merong score na ibinibigay at kapag 0 ang lumabas sa paborito mong token, then kabahan ka na. This is an automated scam detection tool, auditing, and metrics. Number 9, Coin Tool.
Ang CoinTool, isa siyang Web3 application na maraming functionality sa iba't ibang protocol na hindi na kinakailangan pa na marunong tayo mag-code. Katulad ng pagke-create ng tokens. Kung gusto natin gumawa ng sariling token, kayang-kaya dito yon. At ito yung mga network na available. I-click lang natin yan, then mamomodify na natin yung token information. Kung gusto natin gumawa ng meme coin, kayang-kaya yan ni CoinTool. Bukod doon, available din dito yung Create Token Presale, Create Token Locker, Create NFT, and Create Airdrop. Tapos, kung gusto rin natin mag-send ng crypto sa maraming address ng sabay-sabay, available din dito yon kasi meron silang token multi-sender. At-check din natin yung mga gas price ng iba't ibang network, meron ding Fear and Greed Index, Market Dominance available din dito, at meron din silang airdrop list pero hindi kasing comprehensive ng sa airdrops.io. Pang number 10 natin is DeFi Llama, an open and transparent DeFi analytics tool. Dito makikita natin yung performance ng iba't ibang protocol, yung ecosystem nila, pwede natin silang ipagkumpara. Meron din sila ditong information para sa mga tokenless protocol na baka magpa-airdrops. Yung races, kung saan makikita natin yung mga project na nakapag-raise sa mga venture capital firms, fees and revenues, and even yung information ng mga na-hack na protocol nandito din. At saka yung token unlocks, makikita din natin dito kung kailan na-unlock yung mga tokens. Ito yung panahon na madadagdagan yung token supply sa circulation ng isang project na pwedeng magresulta sa price decline ng isang token. At ang panghuli natin ay si Tree of Alpha. Crypto news tool naman ito. Normally, pagdating sa crypto news, minsan nag-aantay lang tayo ng balita sa Cointelegraph, Coindesk, or Twitter. Pupunta pa tayo sa website nila at i-check yung mga bagong news. So dito sa treeofalpha.com, lumalabas dito yung mga news, lahat ng nangyayari sa crypto sa kahit anong source pa yan. Cointelegraph, Coindesk, or even Twitter feed. Although meron siyang delay na 5 seconds, pero okay lang yon. Kesa nagre-refresh pa tayo sa X para makita lang natin yung mga bagong news about crypto. So very helpful din ang tool na ito kung gusto nyo lagi kayong updated sa mga nangyayari sa crypto. So yun lang ang video natin for today. I hope meron na naman kayong panibagong na-discover na kaalaman dito sa channel. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.